Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay kaalaman. The summary statement of Trinity. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at God exists in three persons. Each person is fully God. There is one God. Yan po yun, summary statement. And we will discuss. You can now speak. sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat Sige lang po, pwede na po tayong magtanong. tiwala, sa gabay ng Hello, check. salita, ating inaakay ang Yan, pwede na po tayong magtanong sa mga nanonood din sa ating live stream. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At shout out po sa mga nakapanood. Mr. Irish, kasama rin po natin dito si Pastor Irish sa Zoom. And Brother Darrell, Jean, Roslyn, Arwin, Sister Arwin, kasama din natin dito. Pastor Amador, Brother Allen, Sister Roslyn De Pedro, Sister Katahashi, Pastor Reynaldo Tan from Muntinlupa, Brother JV, John Victor, Sister Esther, and Brother Michael Tibon. Salamat po, Prof. Dexter, sa napakahusay na teaching mo about the doctrine of the Trinity. Sabi po ni Pastor Michael Tibon. Ayan. So, pwede na po tayong mag-question about sa definition and sa history hanggang kay kanino ba tayo umabot? Kay Tertullian. Apo. Tertullian. Po. Mas mahaba-haba pa yun pagkatapos ng Tertullian, lalo na yung kay Athanasius, Augustine, Thomas Aquinas. Hindi pa po natalakay yun hanggang kay Tertullian. Hindi pa po. Kasi hanggang sa mahaba na gusto. yung council, Mhm. Council of Nicaea. Actually, yung Council of Nicaea, ang habang kwento nun, pag gusto nyo ng kwentuhan, ang daming pangyayari po kung paano siya nabuo, kung sa history of Christian doctrine or Christian church. Napakalaking topic po yun. Sarap basahin. Pero ano lang po tayo, kumbaga parang nakatutok lang tayo about sa Trinity, and compress nga itong ating pag-aaral. Kaya thank you po, Pastor Dexter, sa pag-share ng inyong knowledge and wisdom according to the Bible. So kung wala mo ng question, mag-screenshot po tayo. At meron po tayong ipapamigay na workbook. Kumbaga ito ay part din ng self-pacing natin. Free po ito na workbook. And yung may PowerPoint din ako dito, hindi ko na-send kay Pastor Dexter. Pero maganda naman po ang PowerPoint natin, talagang punong-puno ng effort. With ano pa yan, yung mga picture pa lang na maghahanap ka, sobrang tagal na po yun na pag-i-invest ng time. Tama po ba, Pastor Dex? Opo Oo, kaya alam nyo, hangang-hanga ako sa todong effort ni Pastor Dexter. May plug-in pa minsan yan ng advertisement about sa mga subject ng school, sa ating pag-aaral. Kaya one of a kind yan si Pastor Dexter. So open cam po tayo sa mga kasama po natin sa Zoom. Pwede yung magtanong, Pastor? Yes po. Screenshot muna tayo. 1. Teka. Hindi pala pang screenshot itong keyboard ko. Wait lang.
Yung anak ko kasi bumili ng keyboard, maliit. Wala yung F1, F2, F3. Walang print screen. Okay lang. Ayan. So, screenshot na. 3, 2. Tapa po. 1, 2, 3. Doc Roderick, pengin kaming background ng ganyan, no? Ganda. Sure. Sinend ko po ito sa sa group chat natin noon. So, Ay. i-send ko rin dito sa ating Oo. sa Para ating kami Oo, promotion. hanggang March, April siguro. Yan. Oo. And then yung susunod dyan graduation day na. Supposed to be nung Sunday tayo eh. Pero pina-finalize ko pa rin. Nakikipagtawaran ako sa venue. Ang hirap magpa-meeting kapag wala talagang venue. Pag wala talagang venue, hindi tayo matutuloy. Kaya pag-pray nyo mabuti ang ating face-to-face graduation at lumalapit na. Kapag medyo atrasado, April na, tsaka lang nag-confirm, babagsak tayo ng May 30, ganun. Friday po yun. Working days. Pero magtiyaga kayong magpaalam na ng maaga. Total sa mga teachers natin, sa mga government workers, may trabaho yun, pero sa mga teachers, bakasyon na. So sige po, yung may mga tanong, unahin ko lang dito si Pastor Franco. Sabi po ni Pastor Franco, what is the best practical illustration po to explain Trinity? Siyempre si Pastor Dexter muna, mahuli ako. At kung meron pa dito, bago kami ni Pastor Dexter, sige, pwede po tayong makiparticipate para naman magandang interaction natin. Siyempre, alam na natin, no? Tagal na aming pastor, ang dami natin illustration dyan. So, ang sabi niya kasi, what is the best practical illustration? So, baka may share kayo. Pwede niyo pong i-share sa atin. Pwede po tayong mag-open mic na. Kung gusto mag-share, Pastor Rudy or Brother Amador, Pastor Joel. Good evening. Good evening po. Sa bagay, introduction pa naman yung umpisa. Mas magandang discussion pagdating na doon sa mga pumapasok yung mga tulad ng modalism, Arianism, yung mga error na kung saan. Yung ako yung nagturo sa college, ang ginagamit ko lang pastor yung kay Wayne Grudem na books. Ang tanong ko lang, pastor, ang kay Grudem ba ay ano ba ito? Reformation ang author nito? Si Wayne Grudem po? Yes po, reform po si Wayne Grudem po. Magandang book siya. So, may sagot po kayo dun sa tanong na what is the best practical illustration to explain Trinity? Practical na illustration po. Wala. Yun naman lang nakita po natin yung mga katulad ng itlog, gano'n. As kayong water, gano'n. As kayong yung triangle, yun man lang mga. Pero sa mga part sa discussion, lalo na sa debate, ay pwede nilang maghanap silang paraan na ipaglaban yan. So this the way talaga, ang biblical talaga magsagot tungkol dyan. Ano man ginagamit natin illustration ay sa kabila naman ng mga ibang mga aral ay meron silang pantapat din sa mga bagay na ganyan. Kaya ang doon, the best answer talaga in biblical way, both Old Testament and New Testament. Yun yung usually na ginagamit itlog dahil merong kumbaga isang itlog, tatlo ang kanyang paano masabi nito? White. Tatlo ang kanyang
part, sabihin na lang natin, o component. Oo. So, yung Component, white, yung kanyang yolk, yung pinaka, yung parang colorless yung white niya. White ang tawag, pero pag luto, white. Pag hindi luto, parang colorless siya. At yung water naman, bakit water? Kasi it composed of 3 atomic particle, which is 2 hydrogen and 1 oxygen, kaya H2O sabi naman niya. Pero isang water, you cannot call water without, if you will break one element. At pag dinagdag ka, ginawa mong H2O2, ang tawag doon agua oxinada na. Hydrogen peroxide is aqua oxinada. Kaya yung mga nagdadagdag ng Mary sa theology na may part sa salvation, ayun, hindi na Trinity yun, agua oxinada. Hydrogen peroxide theology ang tawag ko. Ako lang tinanggulan nun na kasi H2O2 parang dinagdagan mo 4. Pero ang hydrogen bond ng water is tetrahedron, 4 ang so, sa form ng quality. At Pastor Dex, baka meron kayong may dagdag na idea? Practical illustration. Actually, napakahirap kasi walang katulad sa creation. The closest, di-discuss natin yan actually sa fourth meeting, yung distinction sa distinction. We will discuss each, pero an overview for me, napakahirap talagang i-describe kasi walang katulad sa creation. So, yun po ang view ko. And the closest para sa akin is siguro yung relationship ng husband and wife lang. Yun lang po ang sagot ko right now. But yung others ay wala akong maisip right now. And yun lang po sagot. So, sasagot din ako. After that, ipapakita ko sa inyo, baka may tanong tayo na papakita ko sa inyo yung module natin. Ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Yung mga ebook, kasi may nagtanong po dito, sabi niya dito ay, meron po ba tayong book? Sabi niya ganyan. So actually, papakita ko sa inyo yung mga, kapag in-enroll niyo po ito for paying 1 unit, 400 pesos, you'll get all this theological book about the Trinity. 20 plus po ito. Before that, let me answer the question. So natalakay natin yung module 1, which is Introduction to the Triune God. We explain or define the divinity or the Trinity and discovering this doctrine, yung mga biblical evidence. Dadagdagan po ni Pastor Dexter yan. And yung terminology or theological terms and concept, ayan, may paliwanag kanina, very clear. Sa umpisa, walang maipangalang until nagkaroon ng tinatawag na council. So, my best illustration is the obra maestra or masterpiece of God Himself. Because there's only one creation that is made in the image of Him. And that's human. So, ang difference sa best, actually wala talaga. Sasabihin ko, walang exact. Okay? Walang exact na pwede nating, ang hirap kasi na ang nalilimitahan ang character and person ng God if we are kinukumpara natin sa mga bagay lang, which is created things, which is yung itlog or the water, but it is just a supplement of logical to say na ang tatlo pwedeng maging isa. Yun lang yun, parang we are just explaining paano naging isa ang tatlo, di ba?
Pero ang best explanation talaga, tulad ng sabi ko is, ayun nga, yung tinatawag na man or si Adam, the masterpiece of God, which is tayo. Bakit ko masasabing tayo? Because we are only one being. At sabi sa Bible nga, 'di ba, ang whole being natin is meron tayong body, soul, and spirit. The difference between God and man is God uh, can be a three person. Pero tandaan natin, one being in three person. Hindi pwedeng three beings. Kasi pag ginawa mong three being, ibig sabihin nun, three God na siya. Magkaiba ang three being sa three person. Okay? So, let it be clarified in everyone na hindi natin pwedeng sabihin, itong three person na yan, Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit, are three separate person. Don't tell separate person. We cannot separate the being of God. But we can distinct them. Separation and distinction are different. Okay? So we are deciphering terminology here. Ito sa module 1, nakalagay deciphering terminology. So sometimes, maraming pastor, dahil hindi sila gaano nag-aral, nagkakamali sila sa pagbigkas ng salita, which is, pag dinaan mo yan sa malalim na, kumbaga, pagsusuri, masisira tayo or magkakamali tayo sa pagbibigkas ng mga terminology. Kaya dapat, tandaan natin, iba ang tinatawag na person and being, iba rin ang salitang distinction and separation. Okay? Hindi pwedeng i-separate si God because God cannot be separated into Himself. You cannot call God as one if the another person is a being or a separate being. But we can call it distinct person. Okay? So, yun po ang kaibahan naman ng tao, meron tatlo sa atin, but it kailangan na mamatay ang tao para ma-separate or lumabas yung isang ano natin, person, 'di ba? 'Di ba, pag namatay ang tao, ang iniiyakan ng namatayan or yung naiwan, yung katawan niya nasa baba. Ang sinasabi niya, halimbawa, Pedro o Pedrito, Pedrito, ba't mo ko iniwan? Pero ang sinasabi naman natin, nasa langit na siya. Nasaan ba talaga si Pedrito? So you have already two Pedritos. Di ba? Pero ang totoo, there's only one Pedrito. Ang problema lang, patay yung isa. When God, um, ang tawag dito ay ano ipinanganak niya mula sa kanya ang anak. Okay? Kasi they are co-equal but the son is in God Himself. Nasa loob niya. At nung sinalita niya ito, parang ganito yan Papaliwanag ko sa inyo para, halimbawa tayo tao. Ang tao may idea and perfect ideal of an image. Halimbawa, ang nakita mo sa salamin, iba yung standard ng image mo kung ano yung gusto mo. Ang makikita mo na image, imperfect. Okay? But you can create an image na alam mong ikaw yon, pero yung nakikita mo sa salamin ay ayaw mo. Pero ang God, there's an idea in God Himself na para mailabas niya at makita ng tao because human are in flesh and ang tawag dito, kailangan ng manifestation na tinatawag sa dimension natin na flesh din, which is seen and tangible. That's why yung God, He must kailangan niyang i-express yung sarili niya according to His image from invisible God to a visible God. At sa umpisa, perfect yung salitang word. Okay, yung proper noun na ginamit sa Son is unang-una word. So yung ikalawa ay Son, mga proper noun yan na hindi yung talagang name na Jesus Christ Emmanuel. So yung word ang perfect talaga na idea na when the idea from the Lord came out, it is the word. And the word manifested in flesh para makita yung image ng Father.
the very person and character of the Father that was told by the Word from the Word. Kaya yung illustration ng Father ay sinabi din ni Jesus Christ by telling story like the prodigal son, na yung father na yon, mahabagin siya, ganon. So, yun yung perfect image ng invisible God. Di ba? Nakalagay sa Bible yan na yung Godhead ng invisible God, si Jesus Christ. So, kaya tao ang pinakamalapit at sa akin na best practical illustration na kapag hiniwalay ng Diyos or sinend niya yung kanyang anak, still hindi mamamatay, living person pa rin. Pero ang tao, pag sineparate mo yung or inalis mo yung isang pagiging whole being niya, tinanggal mo yung spirit, tinanggal mo yung soul, patay siya. But God, as one, he can manifest himself by a visible and by invisible according to the manifestation in flesh and according to his breath, which is the Holy Spirit. Yun yung isang manifestation ng God, yung Holy Spirit. But that's intangible. Diba? Yun yung tinatawag na Holy Spirit. But the Holy Spirit is more personal. Sobrang personal niya. The Holy Spirit does not just be with us, but in us. Pag Emmanuel or Son, with us. Pag Holy Spirit, in us. Kaya talagang mas matindi ang pagiging personal ng Holy Spirit. So, yun ang isang parang best practical illustration sa akin ay tao. Tatlo tayo, pero isang tao, maghihiwalay din, pero hindi mo na makikita yung dalawa, same as kay God. Pag naghiwalay from one Elohim, no, and manifested through Son and the Lord Jesus Christ, they are co-equal, coexistent. But, buhay silang tatlong person. Not, pag sinabi mo kasing death, separated. Ang tao, pag inalis mo yung espiritu, separated or death. Pero ang Lord, yun ang kaibahan niya. Pag inilabas niya mula sa kanya ang word and manifested in flesh, hindi separated, distinct. Okay? So, yun naman din ang kaibahan. Pag umalis sa atin ang kaluluwa natin, or from God Himself, ay inilabas niya yung word and manifested in flesh, distinct, hindi separated being. So yan, medyo malalim talaga ito. Kaya doctorate study talaga. Sabi nga ni, ewan ko si Thomas Aquinas ba nagsabi nun, if we will study the Trinity, we will lose our mind. But if we will deny Trinity, we will lose our soul. Oh, di ba? Talagang nakakasira ng ulo kung pag-aaralan mo dahil ang Diyos hindi natin mapapag-aralan ng Diyos. We cannot, sabi nga nila, we cannot dissect God, and parang dinadaan mo sa laboratory na idadissect mo siya and pag-aaralan mo siya. But we can learn from God through His Word. At yun ang ginagawa po natin. That's theologizing, not laboratorizing. Yung laboratory tayo ng parang mga frog, gano'n. So we're not dissecting a frog. We're just deepening our understanding para maano natin sa isip natin, kahit yung konting mystery lang ng Lord. So, yun po ang sagot ko. Kung meron pang tanong sa atin pong live stream, pwede po kayo magtanong. At sa mga may tanong dito sa Zoom, pwede na rin po kayo magsalita. Maliwanag po ba, tinatanong po ito ni Pastor Franco Sangreo. Nasa live stream po siya. Pastor, yung mga books nyo palang pamimigay. Okay, papakita ko po sa inyo yung book natin. So, habang nagintay tayo ng question, yung mga susunod natin na Module 2, Traces of Trinitarian Theology in Early Christianity and yung Council Conviction, actually natalakay po yan kanina ni Pastor Dexter.
At susunod po dyan, yung theological titans, ito na sila Athanasius, Augustine, and Thomas Aquinas, the first theologians talaga. And controversial challenges. Ito yung sinabi ni Pastor Rudy na magandang pag-aralan, yung Arianism, Modalism. Part ng Modalism ay yung tinatawag na Sabellianism and other heresies. Tsaka tayo pupunta sa Reformation and Revival. And then, isa-isa na natin silang pag-aaralan. The Father, the Son, the Holy Spirit, and yung practical implication ng Trinity. About sa worship, yung mga inaawit natin, the relationship, reflection, and about our mission and ministry. So, anong kalagahan ng Holy Spirit doon.